Andali lang, mabilisan lang 'to 'no, 1 billion. Ayan ang dami. Hundreds, thousands, million, billion, okay. Divided by 5, 1, 2, 3, 5,000, 5 million, o yan sa bahay. Yung 1 billion ay 200 bahay na regular ho, mga kababayan. Compute 'to ha, sa ano, sa 5 milyon kada isang bahay. Ibig sabihin 400 na bahay na regular. Ang dami, grabe, bilyonaryo. Kaya hindi nakapagtataka yung kay Kaufman, magkano daw, 150 million per month? Oh, Napakalayo po nito, Madam Chair, sa dineclare ni Vice President Sara na yaman o net worth sa kanyang 2020. oo, hindi natin masisisi si Carlos Perlas kung yan ang sabihin niya na mahirap pa sila. Kasi yun po yung ipinapakita nila. No? Yan po yung mga pinapakita nila sa mamamayang Pilipino. Simpleng tao, maliit lang yung bahay ni Digong. Pero yung kay Pulong nakita ko di ba? Merong tricycle na tricycle driver na nag-post. O ayan po, yan po yung bahay ni Pulong. Ang haba, mga kababayan. Pati yung yung vlogger, no, na may bagong issue daw po na kesyo daw may sasubmitan ng subpoena or aarestuhin doon sa bahay ni Pulong. Kita din yung bahay, yung gate doon. Tamang-tama, tugman-tugma doon sa tricycle na nagda-drive. 24 SALN of 88.5 million pesos lang. Kailangan ipaliwanag ni VP Sara yan at hindi lang po sa komite kundi sa taong bayan kung saan ang galing ang Oo, taong bayan. Dito, makikinig tayo no, kung ano yung kanyang depensa. Baka kapag totoo at tama para sa atin yung depensa niya, tutulungan natin siya, di ba? Sabi ni Mr. G, 5103, nakakaawa yung vlogger na DDS na nanay may kaya kaso sinasampal ng katotohanan yung bata ni nanay baka atakihin sa high blood. Sino? Hindi, mamaya, sige nga, manonood ako ng mga vlogger ng mga DDS mamaya. Titignan ko lang ho, mga kababayan, kung paano nila ipapaliwanag ito pong hearing. Siyempre, kailangan nila ipaliwanag yan. Ano po, gusto nating makita para bukas o mamayang gabi pag nag-vlog tayo, sila yung pa-vlog natin. bilyong-bilyong pesong ito. Siyempre, karapatan ni Vice Presidente na ipaliwanag sa committee to. O kaya, kung gusto naman niya, hintayin niyang umabot sa Senado kung maaabot doon at doon niya ipaliwanag. Nahadlangan niya nga di ba? Nagsusumbong nga siya di ba, sa korte. Papalabasin o papaniwalain yung mga DDS na ready siya kapag umabot ng Senado. Pero pagka nandoon na sa Senado, kapag nakatalikod na yung mga DDS, biro mo magsasubmit, hihingi ng tulong sa Korte Suprema na ipahinto yung impeachment niya. Di ba? Kaya ang hirap maging DDS, hindi mo alam kung ano papaniwalaan sa Vice Presidente. Pero ganun pa man, ang ebidensyang ito ay may tuturing na smoking gun o matibay na basehan para masabi na may probable cause para iangat ang kaso. Thank you, Madam Chair. The manifestation is noted. The Honorable DS.J.J. Suarez. Yes, thank you very Andali. Mamaya na yung kay Suarez na po. Pumunta na po tayo, mga kababayan, dito po, no, sa liham ng Vice Presidente sa Presidente ho, sa opisina ng Presidente. Ang sabi doon sa liham ng Vice Presidente para sa opisina ng Presidente, God save the Philippines. Ulitin ko ha, nanggaling po, ulitin ko, ayan, papakita ko sa inyo sa ilalim, no? Nanggaling po sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte, no? God save the Philippines daw ho, sabi ng ating Vice Presidente. Ano po ba itong liham na ito? Ang sabi ng Philippine Star, no? Vice President Sara Duterte released a statement addressed to the Office of the President Thursday. Nagpapasalamat daw po. Thank you, sarcasm. No, thank you for the last minute issuance of the Travel Authority. No, I regret to inform you that the plans have since changed due to uncertainty as to whether
I will be permitted to depart, no? Kumbaga sarkasm mo, uy, salamat ha. Pinayagan nyo kami. Kaso pinayagan nyo kami last minute na. No, nagbago na daw ho. Mukhang hindi naaalis. You will be receiving a new request soon. Aalis pa din. No? You will be receiving a new request soon. Please ensure that the necessary documents be processed and issued promptly, allowing sufficient time for travel preparation rather than only a few hours before the intended departed. O, yun daw. Akala ko hindi na aalis eh. No? Ayan yan, no? Yan yung mismong sulat niya. Additionally, ensuring and confidentiality and proper handling of sensitive documents would greatly contribute to maintaining effective security arrangement. Ang tanong kaya dito, kapag lumabas ang Vice Presidente, kasi ilan yung bansa na yun? Mukhang madami-dami din eh, no? Siyempre, kaumpisahan na po ng 2026. Kung yung 2025 ho, mga kababayan, ilang bansa ang narating ng Vice Presidente, siyempre ho, uumpisahan ho yan, mga kababayan, sa sa first quarter ng taon. Although lumagpas na yung first quarter, hindi pa din huli ang lahat. Ang tanong, babalik pa kaya, mga kababayan, ang Vice Presidente kapag nakalabas ito? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, nang visit lang si Sara, hindi nga pansin mga nangyari sa hearing. Kunyari lang, ako, tingin ko, kung sakali man ito ay payagang lumabas, sabi nung ibang mga DDS, naku, kaya ka lang pinapayagan niya, Sara Duterte, kasi ipapahuli daw sa Interpol, mga boss chief mo, sir, si Sara Duterte pag lumabas ng bansa. Pero tingin ko dito, mga kababayan, kung payagan to, no? Kayo na lang diyan sa comment section. Tingin nyo kapag pinayagan, actually papayagan naman yan kasi pinayagan na siya dito sa una. No? At sabi ng kampo niya is magpapadala daw ulit sila ng panibagong request sa lalong madaling sa panahon at dapat daw bigyan sila ng sapat na oras para doon sa preparasyon ng pagta-travel nila. Kayo ang tatanungin ko. Kung sakali na lumabas si Sara Duterte, mga kababayan, no, sa susunod na pagpapaalam niya, tingin niyo po babalik pa ng Pilipinas? Diyan po sa ilalim ng comment section, lalong-lalo na po mga boss chief mo, sir, no? Diyan po sa ilalim ng comment section, mga kababayan, i-comment ninyo, oo, no, babalik pa si Sara Duterte kung yun yung paniwala nyo. Kung naniniwala kayong hindi na babalik, sabihin nyo dyan na hindi na babalik at kung bakit. No? Sa ngayon po, ako'y magpapaalam muna. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat, mga bossing chief.